Tulad po ng mga naunang speaker, ako po ay ex-con, hindi ex-convict, ex-congressman. Pero nandito po ako bilang bayan. Ang bagong alyansang Makabayan po ay sumusuporta kaisa dito sa Artikulo 11. Hindi ko pa rin po makalimutan yung nakita ko sa television last week. Nakita nyo ba yung limpak-limpak na salapi sa table? Dati ang korupsyon under the table. Ngayon ang korupsyon over the table, kasama ang table. Wala nang hiya, garapalan na ang pagnanakaw. Kaya talagang makatwiran, tama lang itong pagsasama-sama natin. Magandang adhikain ng Artikulo 11 para labanan itong sistematiko, malawakang korupsyon sa ating bayan. Pangalawang punto po, napakaraming investigasyon na nagaganap. Ito nangyayari sa Kongreso, sa Senado, kakatwa, nakakagalit din dahil sila mismo ang nag-iimbestiga sa kanilang mga sarili. Samantalang marami sa kanilang mga miyembro sangkot dito sa usapin ng korupsyon. Hindi lang ngayon, kundi kahit sa mga nagdaang administrasyon. Ang hamon natin dito sa Independent Commission, dapat umabot hanggang Malacanang ang kanilang tinitingnan. Dahil kung hindi umabot yan sa Malacanang, paano natin i-address itong malawakang korupsyon samantalang ang nagdisenyo at pumirma ng budget ay walang iba kundi ang Pangulo. Ang Pangulo na mayroong malaking confidential funds, may pork barrel funds, pinayagan ang congressional insertion. As Chief Executive, dapat alam niya ang rollout ng mga proyekto sa kanyang gabinete. Ang Pangulo na bilang Chief Executive ay pinayagan itong kalakarang ito. At ngayon, siya ay parang gulat na gulat. Samantalang buong karir niya bilang Governor, Congressman, Senador, alam niya na hindi na bago itong pork barrel scam. Yung sunod po na punto, ang sabi kanina ng Pangulo, if I were not the President, I will be in the streets. Ang sabi naman natin, paano ka magiging kasama natin sa lansangan kung ang gobyerno mo ay sangkot sa cover-up ng malawakang korupsyon? Paano ka sasama kung ang pulis ang sinasabi no permit, no rally? Kung sasama siya sa rally, siya ay walking example ng OG Nepo Baby, no, na may extravagant display ng kayamanan. Kaya ang next na punto natin, ang DDS. Sabi nila, sasama sila sa September 21. Paalala sa kanila, ang protesta po sa September 21 ay laban sa lahat ng korap, kabilang at lalong-lalo na ang korupsyon sa ilalim ng Rodrigo Duterte administration. Naniningil tayo kay Marcos pero gusto nating managot din ang mga Duterte. Kaya po ang last na punto na lamang po, no, sa September 21 po, maraming magaganap. Nabanggit na, mayroong Luneta, may EDSA, nationwide po ang protesta. Sa iba't ibang mga sentrong lungsod, may magaganap po na protesta. Tayo po ay encourage sa mga protestang mga naganap itong mga nakaraang araw at linggo. No, may mga takbo laban sa korupsyon, kahapon may bike ride, may Zumba ang mga nanay, may mga nagbato ng kamatis, may mga nagpintura sa mga gate. Ang sabi nila, paano daw to, maaari bang humantong sa Nepal, sa Indonesia? Maaaring meron tayong makuwang aral sa kanila, pero wag po nating kalimutan, meron tayong sariling karanasan kung paano magpanagot ng mga kurakot. May Million People March, may EDSA 1 and 2, merong first quarter storm, no, na sama-samang pagkilos ng mamamayan. Kaya ngayon, nagsama-sama po ang maraming grupo, hindi nakapagtataka kung natatakot na yung mga korap. At dapat lang talagang matakot ang mga korap dahil ang labang ito beyond September 21. At itutuloy natin ang laban para ibagsak na itong korap na sistema na meron sa ating bayan, yung pagpapagana sa burokrasya bilang malaking negosyo ng mga nakaupo sa kapangyarihan, yung abuso sa kapangyarihan ng mga politiko na ginagamit ang pwesto para lalong yumaman.